Parang sabi nga ng commercial ng kape, para Ng kayong kate? kape, Kape. coffee. Commercial ng kate? Bakit naman ako bibili ng kate? Kung makati ka ba? Charot. Hey, fellow adults, let's figure out adult life together. Because adulting wasn't taught in school. Listen to stories, questions, and sometimes expert advice on adulting, self-development, Finding stability, relationships, health, well being, and more because it's an adult thing. Hi, fellow adults! Ito na po ulit kami. Yes. Ako si Carla. At ako si Mika. At ito ang It's an Adult Thing. At ayan kayo, na patuloy na nakikinig sa amin. Salamat guys sa paghihintay ng bawat episode ng It's an Adult Thing. Yes. Thank you. Okay na yun. Ang pag-uusapan natin today, Aha. sa next episode na yung mga shout-out, hindi pa namin nakokolate yung mga nag-share ng episodes ng It's an Adult Thing. Pero nakapila yan. Iniipon namin yan. Itong episode na to ay in the service of our fellow adults who always listen pa rin, nagme-message pa rin, kahit di tayo masyadong active. So, yun ang gagawin natin. We will answer some of the questions na binato nila sa atin. Tsaka yung mga unwavering yung tiwala sa atin. Correct. Parang ako minsan napapaisip ako, bakit ba sila tiwala sa atin? Talagang hihingi talaga kayo ng advice sa amin, ha? O sige ha. Guys, again, pa-waiver na lang. Oo. Na pag ginawa nyo tong advice namin, wala Malaki. kami pananagutan. Malaki na kayo, alam nyo na yung ginagawa nyo. Ito ay mga opinion lamang namin. Correct. Mga galing sa insights from our own personal experiences. Yes. Or kung hindi man own personal experiences, yung mga nakahalap nating kaalaman. Yes, mga nabasa natin, mga napakinggan from other experts. Yes. Ganyan. Or mga napagdaanan ng mga close Kaibigan. friends natin. Correct. Na hindi na natin i-divulge ang mga identity. Oo, kagaya ni Randolph. Hindi, joke. Nabanggit na naman siya. May shoutout ka na naman doon. O sige, simulan na natin. So, ask us anything to. Ask us anything. Pero bago yan, pa-warm up muna tayo, ma'am. Ay, oo nga pala. Okay, to warm up, dahil kakatapos lang ng ating highlight and lowlight Yes. episode. As in, episode before this, yun Oo. yun. So, hinto muna tayo sa highlight, lowlight, at try natin gamitin itong activity box from Pape Melroti. And we will pick a question na sagutin natin. Sige. Okay? Wala ulit palitan to, ah. Wala, Papanindigan natin yung Oo. mabubunot natin. Yes. Okay. Wait, shuffle ko lang. Okay. You go first. yarn. Okay. Doon ako sa deck na hindi mo shinafal ko Hindi, buha. okay lang naman. Okay, eto. Ang tanong, sagutin namin ni Nika pareho to. What is the first thing you thought about this morning when you woke up? Pagkagising ko, agad, chores, agad. Okay, maglilinis sa parang bahay. Palaguan ko pa yung pets, ganyan. Yun. That's the Okay. first thing I did na parang, okay, ang dami kong kailangan gawin today. Okay. Ikaw? Bakit? Hindi ba normal yun? Oo, kasi yung naisip ko kanina, Ano? ang lakas ng regla kung sana di ako tinagusan. Valid concern. Diba? Valid concern. Okay. Ito naman. What skill or talent would you like to learn if you had all the time and resources in the world? Skill or talent? Financial management. If I had all the time and resources in the world, at may resources na ako, hindi ko na i-manage. Sa bagay. Okay na ako. Akong bala sa... Oo. Ako magmamanage Oo. ng kayamanan mo, ma'am. Oo. Siguro I do something art, paint, ganyan, or music, ganon. Okay, sige. Kung hindi constraints ang Oo, financial. walang limit. Wala daw time limit, walang... Dancing moms. Ay. Ibabalik natin yung mga dancing dancing bonding. Nung kabataan kasi namin ni Nika. Huwag mo nang baka mahanap pa nila. Oo. Huwag na natin sabihin na But, sumasayaw tayo at pinapost natin sa... Okay na. Okay. So if people had all the time and the resources in the world, they would go to the arts. Yes. No? Actually. Parang yun yung...
nakakabuhay ng soul, Totoo. nakakapagbigay ng joy. Yeah. Darating din tayo dyan. Sige, kailan? Next week. Charot. Next week na agad, please. Gusto ko daman nila yung impatience natin. Pwede ba ngayon na? Adulting reality. Okay. Okay. So, ox tayo sa warm-up. Yes. Ito na. Ito na, let's go. Magbubunot din tayo ng Yes. questions. Pero hindi na siya from the activity box. Yes. Ito na yung galing sa crowdsourced questions. Yes. So, ito ay galing sa ating mga fellow adults. Tinanong namin, meron ba kayong mga tanong dyan? Ayan, nagtanong naman sila sa atin and we'll try to answer those. Yes. Maraming nagtanong actually. So, Hindi natin manasagot lahat. for this episode, For this episode. pero we want to answer all your questions. So, maybe we'll dedicate. Yung iba, parang, medyo malaman tong topic na to. Gawa tayo ng one whole episode True. about it. Mm-mm. Yung mga ganyan. So, let's see. Pero, we really want to answer all your questions. Yes. Okay. Sige, simulan na natin. Yes. Ano yung una mong napusuan na sagutin, Ma'am? Let me just look at that. Okay. Ang first question natin is from J. Byrne, 1989. Ang tanong niya, how to have a positive mindset in a stressful workplace? Yun tipong di ka pa pwedeng mag-quit. Okay. Oh, go. Ikaw muna, dahil ako yung nagbasa ng tanong. Oh, sige. For me, kailangan natin ng honest assessment na ano bang ibig sabihin itong stressful na to. Kasi I don't think may stress-free na trabaho. Yeah. Tama naman. Nagbabari lang talaga ng extent. Yes. So, And intensity. Oo, intensity and necessity. Mm-mm. So, we have to make an honest assessment na ito ba ay stressful dahil sa load sa ngayon, temporarily, matatapos ba to ever, or ganito yung default niya? Stressful ba to as in harmful, psychologically, emotionally manipulative yung boss, or napaka-mapolitika ba dun sa workplace nyo, or damaging ba to? Like, is it requiring you to do things na salungat sa values mo? It's damaging. I forgot who said this. Sa pero, drug din pala nagtatrabaho si J. Byrne, no? Kaya pala siya nasa stress, or no? troll farm. Oo, ganyan, no? Kasi, that's damaging, Yeah. Shucks, sorry. Wala akong notes na yun, ngayon who said this, pero nag-stick sa akin when I read na one of the most damaging things you can do to yourself is to do something which you believe is wrong. So, kung paulit-ulit kang pinipressure ng work mo to do things like that, is it worth it? Ayun. So, honest assessment muna. Kasi, kung sa assessment mo, isip mo na, shit, hindi lang to basta stress, damaging to, especially long term. Na baka in the long run, yung kinikita mo, gagastusin mo rin sa ospital, sa therapy, dahil sa trauma, or dahil sa health concerns. I wouldn't advise na mag-keep ka ng positive outlook. We don't like toxic positivity. Kasi it's like gaslighting your own emotions na kaya tayo nag-evolve, humans, kaya tayo nag-evolve to feel negative emotions kasi information siya na tinuturo tayo towards a certain direction. Now, we don't mean na pag may na-feel tayo, it means tama yun or we'll act on that agad ha. But deliberate. Don't gaslight it na, shit, hindi ko dapat ma-feel tong stress. Shit, hindi ko dapat ma-feel tong difficulty na to. If it feels wrong, pakinggan mo muna and then assess. Kasi if intuition siya telling you na, hey, this place is not for you, it's not good for you, then kailangan mong maging proactive sa paghanap ng better place, better work environment. Yeah. We're not saying naman na alis ka kaagad Pwede naman habang sinusurvive mo yan, nagsisend ka na ng resume sa iba or nagtatanong ka sa mga friends mo na, uy, baka may opening dyan. Pero dapat klaro sa'yo what specifically yung... Nagsistress sa'yo. Yes. Kasi ayaw natin na
makakalis ka nga dyan, tapos yung lilipatan mo, ganun din. Or, worse. So, dapat, dahil sa mga na-experience natin sa work, sa buhay, sa relationships, nagiging better yung criteria natin, yung standards natin. And we can forgive ourselves for not knowing beforehand. So, halimbawa, first work mo yan, hindi mo naman alam na, shocks, hindi lang pala dapat work fit, dapat org fit din. Diba? Na shocks, hindi pala talaga carry sa akin na umaga. I'm an afternoon person. Or, shocks, hindi ko pala talaga kaya kapag kupal ang boss. Part siya ng getting to know yourself, discovering yourself. So, habang mas nakikilala mo yung sarili mo na, okay, this works for me, this doesn't work for me, kaya ko tong i-compromise, hindi ko to kayang i-compromise. Like, ilista mo yon. Be very specific para yung next mong a-applyan na job, mas mataas yung chance for you to be happy in it. Yan. Ikaw, ma'am. Ako, since hindi ka pa pwedeng mag-quit, at yun nga, sabi ni Carla, do it slowly, maghanap ka muna, mag-research ka muna. So, habang nasa phase ka na yun, na you're still looking at hindi ka pa pwedeng umalis talaga, I think what can help you is to practice gratitude a little bit without gaslighting yourself. So, gratitude without gaslighting. So, think of, ano ba yung positive things na nabibigay sa akin ng trabahong to? It can be as simple as, thank you dahil may makakain ako sa quincenas na to dahil sa trabaho ko. Or, meron akong isang teammate or office mate na okay katrabaho, na siya yung kakampi ko. It can be as simple as that. Or maganda yung view sa bintana ng office namin, ganyan. Or na-survive ko tong araw na to. It can be as simple as that. Just to get you through that day. Or through yung transition mo habang naghahanap ka pa. So, yun. Practice a little gratitude. Kasi sometimes I find myself complaining a lot about my work. Pero nare-realize ko na okay pa rin naman pala dito. Stressful siya. Pero it still gives me a lot of things. Dami ko pa rin natututunan. Ang dami kong skills na nakukuha. Ganyan. Good vibes yung team mo. Good vibes yung team ko. May pambayad ako ng renta, yung mga ganon. Nabubuhay mo ang 5 anak mo. Correct, ang 5 kong fur babies, ganyan. So, yon. A little gratitude might help you while you're going through that transition. And it's not saying na, buti nga, ganyan-ganyan Part of being an adult is being able to hold complexities and to opposing things at the same time or two incongruent things at the same time na okay, stressful yung work, may mga bad trip kang katrabaho, but at the same time, may good stuff din. Hindi siya black and white. So para lang hindi tayo lamunin ng mga negative things. Yes. Maganda nga na ibabalanse natin na actually, in fairness, may some things to look forward to pa rin naman. Correct. Another thing that you can do if you still can't quit is to look for things that give you joy outside of work. Yes. Parang wag mong kunin lahat sa trabaho yung feelings at emotions mo. Pag 5 p.m., tapos na yung work, or kung overtime man, let's say, sa weekend, this is what I look forward to. Magda-dragon boat ako, tatakbo ako, meron akong arts and crafts na gagawin, magpapottery ako, whatever. Look for a different source of joy outside of your work just to help you get through it. So, ito yung mga buffer na pwede mong gawin. Kasi ang hirap i-detach ng sarili or ng identity sa work if that's all you have. Yes. Diba? Yes. Pero yun nga, kapag after work, may i-look forward ka. 'Di ba? Friends, hobby, or kung ano man, kaya mong bitawan yon at iwan sa work, sa office, sa workplace, and get to enjoy the other parts or other versions of you. Yeah. Yeah. Pero yun nga, work takes up, let's say, kung 8 hours yung trabaho mo, diba? So, medyo pag-isipan mo na kung Magstay ka ba talaga mag-stay dyan? ka ba talaga dyan. Pero yan. Yeah. Gusto ko ring tanungin, syempre hindi makakasagot right now si Jay Byrne, 1989. Pero, i-devil's advocate mo rin yung sarili mo. When you say you can't quit, you can't
ba talaga or hassle lang? Actually. 'Di ba? I mean, when you say can't, it's impossible. Mm-hmm. Or baka may limiting belief ka lang. Correct. Especially ang turo, ewan ko sa mga bagets ngayon pero mukhang kaedaran natin siya kung 1989 siya. 1989. O, di ba, J-Burn talaga yung tawag ko, di ba? Sorry. Screen cap lang namin yung questions. Di ba J-Burn yung turo sa henerasyon natin na dapat pag nag-work ka, dapat, at least 1 year. Hindi nga yung iba, 5 years, 10 years ka dapat dyan, ganyan. Legit ba yon or myth lang ba siya? 'Di ba? Like, is it worth, yung ikakaganda ba ng resume mo is worth your mental health? Yeah. Your chronic stress? Yeah. And hindi na rin yung tinitingnan ngayon masyado sa resume, like how long you stayed. Parang, uso na ngayon yung you stay there for a year, tapos pag na-acquire mo na yung skills, then you can jump to a different company na. And so, hindi na nagmamatter how long you stayed. Wag na lang Unless siguro red yung mga flag na, every month. Bakit every month nag-iiba ng tong CJ Burn? Charot. Kukuha na ng sweldo ng isang buwan sa alis na. Correct. Ayan. So, honest assessment, and then gratitude. And look for other sources of joy as a buffer. Yes. And ask yourself, can't ba talaga? Can't quit ba talaga? Yeah. Kasi if you can, like, is it worth it? Is it worth it to stay in the long run? Kung 1989 ka, J-Burn, kaedaran mo, ilang taon na yun? 36. 36, ayun. So, worth it pa ba sa edad natin na to? Worth it pa ba yung stress? Oo. Siya lang makakasagot niyan. Yeah. So, mga provoking questions lang to. In the end, ikaw ang makakasagot. Yan, sana makatulong. Yeah. Sige, game. Ano Next pa? question. Ang hinaing. Ikaw naman. Hinaing ng fellow adults natin. Ito, si Je Cart. Sabi niya, is burnout a badge of honor or a warning sign already? Paki-gaslight na lang me, asa mukhang pera sa work, lol. Tapos laughing emoji. Dinamay mo pa kami. Gusto mo pang bola-bolahin ka namin, Jecart. Alam mo naman kung ano yung sagot dyan, di ba? Gusto mo lang marinig from us Hindi yung kami magiging kakutsaba sa pag-gaslight. Burnout is a warning. It's your body and your mind telling you na nauubos ka na, nauupos ka It's na. not sustainable. It's not. Yeah. Kasi like legit yung sinasabi ko na baka yung iniipon nyo, magagastos nyo lang din sa ospital. Kasi may mga kilala ko, like in real life, may mga kilala ko na gano'n. Na todo work para kumita, pero dahil sa binaburnout, well, I wouldn't say binaburnout nila yung sarili nila. Pero dahil naburnout sila, yung kinita nila, napupunta lang sa hospital bills. Oo, sa gamot, maintenance, operasyon. Yeah. So, what for? Oo, i-take into account din natin yung mga risks na na-accumulate natin dahil sa burnout. Balik tayo dun sa sinasabi namin before na usually kasi talaga we have more options than we imagine. Na stuck lang tayo sa A or B, this or that. Na magstay ba ako dito or magre-resign? 'Di ba? If we take some time to step back, tulog muna, relax, talk to our friends, marirealize natin na there's always more option than we imagine. Baka may lateral transfer pala sa ibang department or sister company or sa ibang team or sabbatical. Yeah. 'Di ba? So, yun, we encourage you to brainstorm. Consider your other options. Yan lang. Tsaka yung pagkakatanong niya, alam naman na niya Oo nga No, Gusto mo lang marinig na, sis, hindi, okay lang yan. Ganun talagang adulting. No, we're not gonna tell you that. Malaki ka na, Jecart.
Okay, sino yung Okay. next nagpapatulfo? Dahil, jump tayo dito kasi you already mentioned other options, ganyan. Ito naman, si JN Gumpad Mhm. or J Ngumpad. I'm not sure. Sabi niya, time na ba para mag-migrate sa ibang bansa? Nakaka-disappoint na kasi services sa Pinas. Oh my God, sobrang totoo yan. Time na ba? Ako, ang sagot ko dito ay, go! If it's not serving you, go. Always choose what's best for yourself. If you have access and alam mong may opportunity for you, go. Anong iniisip ko? Pumipigil sa'yo? Ano pumipigil sa'yo? Ano ba? Maybe that's the question. Actually, that's one of the questions you should ask Oo. yourself. Anong Oo. pumipigil sa'yo? Kasi baka naman meron. Correct. 'Di ba? Oo. So, May hindi maiwanang pamilya, may hindi maiwanang pet. Crush. Hirap yun, ah. Crush! Diyos ko! Batuhan kita! Kung yun yung dahilan. Over ekonomiya. Oo. Yun. So, Para magkaroon ka rin ng honest deliberation sa sarili mo. Para ma-weigh mo talaga na ano yung mas mahalaga sa akin. At ikaw lang makakasagot no na ano yung mas mahalaga sa akin? Yung rason ko for staying here or yung rason ko for trying it out there sa ibang bansa. Kasi minsan kasi hindi natin na-elaborate sa sarili natin, na-articulate what's holding us back. Yeah. And minsan, kapag ni-scrutinize natin, parang maisip natin, shit, ano pala siya, self-limiting belief pala siya or wrong assumption, false assumption, false premise. Pero minsan, kapag natanong natin sa sarili natin, doon natin ma-realize na sobrang importante pala sa akin na nitong hindi ko maiwan. And it's okay for me na mas pagod sa trabaho, but with these people or this thing, I don't know, this house, this property, this convenience, this tribe. Ayun. So, what's holding you back? Yeah. Is it Meron bang feeling na nakaka-guilty? Susukuan ko yung Pilipinas, susukuan ko yung bansa ko. Baka may ganong feeling? Meron bang ganon? may ganun Pero, pa ba ngayon? Ewan ko. Oo. Malay mo, DOST scholar pala siya, tapos Bawal pala kailangan talaga. mag-serve siya sa Pilipinas, ganyan, or I don't know. Pero parang hindi na ganun yun eh, kasi loyal, sa'yo nga, loyal ba yung Pilipinas? I mean, Exactly. like, parang ayon, is it serving you? You go back to that question. And sabi nga ng isa kong kaibigan, pangalanan natin siyang Meg, na dapat maging guest na oo dito. nga na patriotic at nagsisilbi sa mga Pilipino. Hindi siya closed sa thought ng pamumuhay sa ibang bansa. Kasi sabi niya, ang pakikibaka naman ay nasa lahat ng sulok ng mundo. Totoo. You can be a good and helpful Filipino kahit nasan ka. Yeah, that's true. Hello, ang ekonomiya natin pinapaandar ng remittance ng mga OFW. Correct. Totoo yan. So, ayun. Sana hindi yun nakaka-hinder sa personal growth and development mo. Unahin ang sarili sa ganitong sitwasyon. JM. Or JN. Yun. Si Nika nga, sabi ko, Moms, tara, Australia tayo. Sige, kaso 4 na pets yung iiwanan ko, Ay, hindi mami. pa naman sila tumatanggap Hindi ko, ng may ng medyo pets. mabigat siya. Kaya, pero malinaw sa'yo kung what's holding you back. And yon, wholehearted decision yon. Yeah. Okay. Okay na, bakasyon muna na lang muna sa ibang bansa. Doon muna tayo. Bisitahin natin si Karen Apostol at si Dane Dane. Julian. Dane Julian talaga. Batch, halika na. Ay, halika na. Papunta na ako dyan. Nakikinig yun ng It's an Adult Thing. I know, right? Kasama ang kanyang baby na si Liham. Yes. Napaka-cute. Puro push nga. I know. Coming soon. Punta kami dyan. Charas.
Okay. Next question from our fellow adult. Basahin ko, tapos sagutin mo. Okay, sabi ni Kevin Carso, Mhm. have you ever resigned from work po without a backup plan Mhm. or backup work? How did you handle it? No, I've never resigned without a backup plan. Kahit nung time na illegal dismissal kami ng GMA. Wow, lakas ng loob na magbanggit. Kasi, Pero, kasi, wag muna. Oo, bawal pa pala sabihin. Yeah, parang pwede naman na. Pero, basta simula, kahit nung nag-illegal, alam ko nang tatanggalin kami ng GMA, nagkakutob na kami na, alam mo, tatanggalin nila tayo biglaan. Illegally. Naghanap na ako during that time. I've never resigned from work without a backup plan because I can't afford it. Yeah. Wala nga akong fallback plan, wala akong rich parents, wala akong trust fund, wala akong anything to fall back on. So, lagi akong may backup plan. Yun. So, yun ang advice ko. Always have a backup plan. Kahit do it slowly. Ganyan. Hindi naman kailangan agad-agad. Oo, as in, like, the smallest steps halimbawa, i-update mo lang yung resume mo. Update mo yung LinkedIn mo. Oo. Mga ganyan. Studio photo ka for your resume, for your LinkedIn. If kailangan man I know na hindi na yata uso sa maraming industries yung mga... may picture. Oo, Yeah, yung may kasi picture. Sometimes it causes Prejudice pa. Pero kung halimbawa sa LinkedIn, di ba, kung makaka-boost yun ng professional profile mo, magparamdam ka na sa mga friends mong alam mong nasa better companies. Correct. Na, oy, pag may pag may opening Kasi minsan iniisip natin all or nothing na pag gusto nating mag-resign, clear cut na, magre-resign ako ngayon. Tapos bukas pa lang ako gagawa ng first step. Pwede namang mag-overlap. Yeah. We're not saying na nobody should do it. Kasi maraming tao naman ang privileged enough, not necessarily rich, pero privileged enough na mag-resign, may emergency fund, may nakapag-ipon, for a few months, tapos magre-rest din. Yes. Kasi ang hirap din mag-self-assess, career assessment ng burnt out ka. Totoo yan. So, iba rin yung nadadala na freshness. Ng clarity kapag wala na yung stress. Oo. Yeah. So, for better judgment, kung makakapagpahinga ka muna ng a month or so before like really assessing na ano ba yung gusto kong direction ng career ko. Or ano pa yung pinaka-pragmatic as of the moment. Yeah. So, yun. Ayun. Pero kung yun nga, may backup plan ka, go. If you think that will be good for you, go. Pero kung wala, I suggest mag-set ka na ng timeline. Kailan ko gustong mag-resign? Next month ba? Until this quarter na lang ba? Ang kaya ko? Check your budget. Hanggang kailan ako mabubuhay with the money that I have? Or pwede bang mag-sideline lang muna ako ng maliliit kahit hindi pa yun yung next career step na gusto ko, pero it will help me float muna while I'm reassessing my life and my career choices. So, yung ganon. Or, also try to, kung halimbawa mag-resign ka na, kung walang structure in a day, the day can go by so fast na hindi mo na-realize na, shucks, na miss ko yung opportunity to do something productive na makakatulong sa akin to get through this slump. You mean kapag nag-resign ka na, tapos naka-vacation mode ka? Oo. Pwedeng like, sa morning mag-exercise ako. Or halimbawa sa hapon, magbabasa ako ng libro. Just something na may structure yung araw mo para hindi lang siya la. Kasi medyo hindi rin yun okay for your mental health. Yeah, kasi kapag kung ano-ano lang iisipin mo pag walang structure eh. Oo. Hindi siya structure as in like rigid structure. No. Pero intentional yung mga araw mo. Sayang din kasi yung oras, pag sinabi kasi naming bakasyon or break from work, it doesn't automatically becomes beneficial kung hindi intentional. Kasi halimbawa, mag-bed rot ka lang at doom scrolling for a month. Yeah. Hindi rin na-relax yung sistema mo, hindi ka rin nagkaroon ng clarity, hindi ka rin nakagawa ng resume. So,
intentional breaks can be helpful if you can afford it. Yes. Mm-mm. Yan. Okay. Hope that helps, Kevin. Good luck. Yeah. Ito naman, si Herculerita, sabi niya, ano po ang advice nyo sa Gen Zs na feeling lost sa career and gusto mag-change career na lang? Feeling ko nasagot natin tong tanong na to dun sa live podcast recording natin, 2024. No, anong title nun, Mom? Sorry. Hanapin na lang namin. Ilagay na lang namin yung link. Yeah. Parang naalala ko, tinanong yan ni Elle and yung iba pang mga Fellow pumunta. adults na nagpunta. Yeah. Oo. So, we'll link the episode. But just to let you know, kahit anong age, there Malolost ka. will still be times that you will feel lost. Mm-mm. So, okay lang yan. It's Mm-mm. not a bad thing. It just Mm-mm. means something's telling you na there's something I wanna change. Oo. So, listen to that little voice telling you na parang may gusto kong gawing iba. Pakinggan mo lang. Oo. Yeah. I don't think it's a generation thing. Yeah. It's an era thing. Kasi nung unang panahon, konti lang ang choices. Yeah. Pag mangingisda ka na forever, ganon. Or at least yung industry mo, alam mong doon, 'di ba? Family of sapatero, Oo. 'di ba? Diba kaya nga yung mga apelido dati, pag John Smith ka, as in Smith talaga yung pamilya mo. Oo. Yung mga ganon. Pero hindi na Pag ngayon. Baker kasi Baker yung pamilya talaga. mo. Correct. Mm-mm. Pero and even nung panahon ng parents natin, I know sabi ko hindi siya generational thing ha. Kasi it's not about the generation, it's about the circumstances they were born into. Yeah. So, nung panahon ng parents natin, pupusta ako sa mga kaedaran namin ni Nika. Ang mga magulang nyo, graduate yan ng accounting, Commerce. Di ba? Yung iba, engineer. Pero bago-bago na nga yung mga nursing, mga IT sa generation na natin yun di ba? For more ngayon, sobrang daming nagtuturuan ko pa lang na school Maliit lang yung school namin, pero ilan yung courses namin na tipong business management in music. Diba? Maiisip mo ba yon nung 16 years old ka? But it's actually a career. Yes, 'di ba? So, point is, dahil sa paraming choices, mas napaparalyze tayo in choosing. Yeah. Ang tawag ng psychologist na si Barry Schwartz doon ay the paradox of choice. Na the more choices we have, feeling natin masasaya tayo, mas mabuti yung buhay. Yeah. Pero, mas maraming choices, mas nahihirapan tayo and nalilesen yung happiness natin because of FOMO. The fear of missing out. Kasi these days, alam natin na sa bawat isang choice na pipiliin natin, we're letting go of 100 more. So instead na i-savor natin yung choice, yung pinili nating track, parts of our minds would be like, pero paano kaya kung yun yung pinili ko, kung siya yung dinate ko, kung yun yung pinanood ko sa Netflix? May fear tayo na I might be missing out on those other things that I didn't choose. So, point is, normal ka. Yeah. Oo. Yeah. It's not your failing. If any, it might be society's failing or not failing pero it might be a bug that we're yet to fix as a society. Yeah. Even when you just go online sa dami na nakikita mong iba-ibang creators. Halimbawa, mayroong singing or may dancing na creator. Parang I wanna do that. Or parang may creator na gumagawa ng pottery. Parang I wanna try that. What if ganun? What if maging illustrator ako or something? Diba? Parang sobrang dami mong nakikita. Kaya I think marami rin sa atin yung nalalost because there are so many. Para tayong golden retriever na, I wanna try that. How about this? How about that? At sa dami ng gusto nating gawin, iniisip pa lang natin, napapagod na tayo. Napaparalyze na tayo. Napaparalyze na tayo. In the end, wala rin tayong ginawa, wala rin tayong tinapos. Yeah. So, assess mo kung muna, yun nga. Yan.
So, that's just to say na you're not alone in that predicament. Pero yung mas detailed response namin galing dun sa isang episode. Yes. Pakipakinggan na lang. Yeah, we'll link it in the caption. Okay. Okay. Ito naman, from, siguro Christian to, pero X-Chan X-Charms. O basta alam mo na kung sino ka. Advice po sa young adult na tinatamad ng mag-aral simula nung maranasang sumahod. Hehe. Mhm. Kamu na, Teacher Carla, bilang Iho. educator. Charot. Or iha. Ano? Or para gender neutral, ihex. Okay. Okay. I don't think it's fair to say na tinatamad kang mag-aral habang nagtatrabaho. Hindi yun katamaran. It's really not conducive na gawin siya ng sabay. So, So baka hindi katamaran yan, kundi kapaguran. kapaguran yan. Kasi parang college alone is effing tiring. We know that. Nag-college tayo. Nakikita ko rin sa mga estudyante ko. Alam ko yung load nila, yung workload nila. Sa isang araw, kapag regular college student ka, nag-aral ka, sabihin natin from 9 a.m. to what? 4? Yeah. Tapos, usually, may org ka pa para full life ka naman, ma-experience mo Correct. yung fullest of college, di ba? May mga org responsibilities ka pa. Kung yung teacher mo mahilig magpa-assignment, mag-after work, aral ka pa. Yes. So, para isabay siya, lalo na kung sa full-time job ha, hindi siya imposible, hindi siya not feasible, pero give yourself some grace naman na pang-dalawang katawan yon, pang-dalawang utak, pang-dalawang katawan yon. Kaya rin kapag may estudyante ko na nagsasabi na, Miss, mag-work muna ako. Siyempre, kung kailangan, edi support ko. Pero pinapaalam ko lang sa kanila na, uy, just so you know ha, yung rate ng mga bumabalik sa pag-aaral kapag nakapagtrabaho na sobrang baba. Like sa dami ng kakilala kong ganon, like on top of my mind, siguro 2 to 3 lang yung who were able to go back to school at makapagtapos. Ayun. Makapagtapos meaning gumraduate with diploma ng kolehiyo. So, siguro ask yourself din kung ano yung mas mahalaga for you. Kasi ikaw lang din naman yung makaka-gauge niyan eh. Yeah. 'Di ba? Kasi halimbawa, kaya ka lang naman nagka-college ay para is to be able to land a job. Tapos may job ka na. So, para saan pa yung college? 'Di ba? Or, kaya ka naman nagtrabaho muna in the first place ay para may pang tuition. Yeah. So, you have to go back to your why. Ba't nga ako nagtrabaho? Para may pang tuition ako. Kasi gusto ko talaga makapagtapos. So, go back to your why. Ano yung value mo? Ano yung mas important sa'yo? And, protect that. Try natin, I know this is hard, pero try natin na huwag magpa-pressure sa lipunan. Kung sinasabi ng mga kamag-anak mo na, ay hindi, iba pa rin kapag graduate, ganito, ganyan. Pag-aaral. Pero for you, hindi masaya na ako sa career ko ngayon Then, you don't have to ruin that trajectory dahil lang sa sabi-sabi ng mga taong hindi naman nagpapaaral sa'yo. Pero, kung halimbawa na peer pressure ka lang, nakita mo yung mga kasabayan mo, may portfolio na, nakailang promote na, tapos ikaw nag-aaral ka pa rin, okay lang yon. Kanya-kanya kayo ng path. Yes. So, again, be honest. Ano talaga yung mahalaga sa'yo? Himayin mo yon at ihiwalay mo sa ano yung nape-pressure ka lang ng lipunan. Para mas maging grounded yung decision-making process mo. But then again, the fact na nagtrabaho ka na even before graduating, hindi ka tamad. Yan. Correct. So, appear sa'yo, saludo. For me, hindi ko kasi alam why did you work nga? Is it, did you work to get experience? Or did you work to survive? Yeah.
Parang to be able to eat, to be able to go to school, kailangan. Or ginusto mo lang bang mag-work? So, kung ginusto mo lang mag-work for experience, I'd blatantly say na bumalik ka ng school. Kasi enjoyin mo yan. Na ang focus mo lang ay mag-aral, matuto, maka-experience ng mga bagong bagay, makakuha ng mga bagong skills, makipagtsikahan sa kaibigan, enjoy the life na walang responsibility. Financially. If nag-work ka lang for experience and you don't need it. As in, bumalik ka ng eskwela, halika, kakalaggarin kita. Mag-aaral ka, enjoyin mo yan. Ang saya kaya, no, na pag-aaral lang ang iniisip mo. Oo, at ang hugot namin ni Nika ay pareho kami, naggusto talaga naming bumalik sa pag-aaral. Graduate na kami ng college. Pero gusto naming mag-aral na lang muna ulit. At huwag munang isipin yung mga kailangan ng iba. Correct. Tsaka adulting responsibilities. Yes. Yan. Like kung may opportunity kami, like now na, babalik kami sa pag-aaral. Yes. Instead of, working and hustling. yes. Yun ang advice ko if you work just for experience or if you don't need it. Pero kung you're doing it for survival, I guess you'll just have to find the balance na masusustain mo yung sarili mo at makakapag-aral ka pa rin. Minimum load. Yeah. Yun. Wala kailangan So, hanapin mo lang yung right balance for you. And either experience, that's why you worked, or for survival, ganyan. Try mo rin i-assess, ano ba yung future na gusto kong ma-achieve? Kasi, kung halimbawa nasa industry ka, na kailangan talaga ng mga course, baka may graduate ka talaga, or even some careers need a licensure exam, kasi baka nasa ganong industry pala siya. Kung nasa STEM ka, kailangan mo talaga ng diploma. Correct. Kailangan mo ng At lisensya. or boards or whatever. Oo. So, kung gano'n, so tingnan mo kung ano ba yung tinatahak mong Necessary ba path. talaga? Oo, necessary ba siya for you? Pero kung tipong sa, film, video production, Honestly, you don't need diploma. to go to school. Oo. But you need a portfolio that they can look at na, okay, At kailangan mo Kaya may mo pala. magme-mentor sa'yo. yeah, at kaya mo palang gawin to. You Oo. already have proof that you can do it. Siyempre, narinig yung mga estudyante kung graduating to, diba? Pero kasi school allows you to do it while you're learning. Parang nagbibuild ka Totoo. ng portfolio mo. Yes. Tapos may nagtuturo sa'yo, paano ba gawin yung portfolio? Oo. Paano ba gawin to? That's what we do. As in, yung mga nire-require namin sa kanilang output, hindi siya school project. Yeah. Like, output na Magagamit kailangan mo in your Oo. career or for whatever. portfolio talaga. At saka client servicing, as in, paghahanapin namin sila ng client na gagamitin yung videos nila. Yeah. Yeah. Ganda. Yes. Yun. So, depende rin pala sa school. So, yeah. Yan. So, yun. Yung mga tanongin mo sa sarili mo. Yan. If kailangan mo siyang pagsabayin, yun yung inassume ko kasi pero baka hindi naman. Pero kung kailangan mo siyang pagsabayin, again, sabi mo, di ba, tinatamad ka, Oo. sasabi namin, hindi yan katamaran, kapaguran yon. Pero if necessary na pagsabayin mo, then kailangan mong i-inventaryo kung ano yung mga bagay na nakakapagpapagod sa'yo para mabawasan mo yung mga bagay na nakakapagpapagod sa'yo unnecessarily para yung time and energy and mental space mo na ginugugol mo for that, mabawas at mailaan mo sa pag-aaral. Diba? Gets? So, halimbawa, nasa some anxiety-provoking toxic relationship ka, diba? I-let go mo na yun. I-let go mo na yun. I-aral mo na lang idagdag yan. sa juggle mo pa yun. Oo. Pero kung nasa happy, fulfilling relationship ka naman, gym mo na yan. Doon tayo sa masayang relasyon, if it's worth it. Okay. Okay. Ayan. Ox ba tayo doon, fellow adults? Ano pa? Hindi man sila makakasagot. Hindi naman sila makakasagot eh. So, ito, main charm. Paano mangarap ulit? I was in surviving mode for the past 6 years. Medyo mabigat ang tanong ni Main Charm. Ano kaya yung pangarap niya initially? Actually, yun yung, hindi mahirap siyang bigyan ng advice Medyo kasi big no? what is she surviving from?
Yeah. Ano yung sinusurvive mo? Is it like, was there a traumatic experience? Or do you mean survival mode kasi Literal na life or death situation. oo, or pwede bang financially, like you're just surviving paycheck to paycheck. Medyo mahirap sagutin yung tanong without the specifics. So, Charmaine, baka pwedeng pa-elaborate. PM mo kami, tapos basahin natin sa yeah. sa Adulting Advice episode. Yeah. Pero ngayon, habang wala pa, bibigyan ko na lang siya ng mga questions na Sige, baka sige. pwede niyang pag-isipan at pag-reflectan para mahanap niya yung sasabi niyang pangarap, paano ba mangarap ulit. Sige. So, siguro some of the questions that you can ask yourself, main charm, is, first off, yun nga, what am I protecting myself from during those years of survival? Ano ba yung thing na yon na kinailangan kong i-overcome? And are you still overcoming it? Na-overcome mo na ba? Make it clear muna to yourself. Ano yung thing na yun na sinusurvive mo? Maybe you can also ask yourself, if no one needed anything from me, kung walang may kailangan sa akin, what would I be doing? What would I be pursuing? For myself. For myself. Okay. What brings me relief ngayon? What brings me calm? What brings me joy? Ito yung mga questions na pwede mong tanongin sa sarili mo. Hindi naman kailangan joy na super saya. Pero like, ito yung bagay pala na pag ginawa ko, hindi kumakabog yung dibdib ko at nare-relax yung nervous system ko. Maybe yun yung pwede mong hanapin. Para ma-block out siya from survival mode. Yeah. Okay. Or maybe you can also ask, when do I feel most like myself? Is it when I'm cooking? Is it when I'm traveling? Is it when I'm out in nature? Kasi baka dun mo mahanap yung pangarap mo ulit. Diba? Yung pag-relax ka na, chill ka na. So, hanapin mo muna siya in the little things before looking for something big or grand or malaking pangarap or big dream, yung mga ganon. So, yung mga maliliit munang bagay. Hindi ko rin kasi alam kung ano yung pangarap niya or yung dream. Hindi nga niya alam eh. Hindi kasi yung initially, kasi especially when we're younger, ang abstract at ang grand ng mga pangarap natin na hindi natin nare-realize na meron siyang mga ingestible doses. Yung mga, if we break it down, may mga bite-sized version siya. Ingestible doses. Vitamins. Like halimbawa, ano lang to just because hindi natin alam yung pangarap dati ni Charmaine at just because ito yung pinanggalingan ko. Halimbawa, pangarap mong maging director. Tapos, it seems so not feasible right now. Kahit to keep the joy and passion and hope alive, kahit na this week or this month, mangarap lang tayo na makapagsulat ng summary ng storya ng pelikula. Tapos pag may mental space na tayo next month, gawing outline, hanggang maybe by the end of the year maging script para next year maipadala na natin sa mga film festival na pwedeng mag-grant ng funds to produce our aspired film. Something like that. So baka baby steps. Yes. Little baby steps. So nating mag-abroad, what if this month alamin lang natin yung requirements, tapos next month kung ano yung pinaka-simpleng requirements. Yes, yun yung asikasuhin natin. Yeah. Yun, mga ganon. Sorry, ang vague kasi, yun nga, vague pa yung tanong sa ngayon eh. Pero if you can message us the details. In-announce natin kung sino siya. Sige, i-anonymous natin. I hope wala ka na sa survival mode, main charm. Pero kung nasa survival mode ka pa rin, we here with you. Yes. Ito naman, itong question na to ay para sa'yo, Carla. It's from H.
Yung pangalan niyang H. Maraming ang H. Nga, EYC. Yan. Tanong niya, Ma'am Carla, how do you stay fulfilled sa teaching profession mo? And how do you manage? Alam na niyang hindi fulfilling yung profession ko. Charot. Joke lang. Baka teacher kasi siya. Creatively fulfilling. Alam mo nga. Oo. Joke lang. Ito naman. To be fair, kasi I know na hindi ako representative ng lahat ng teachers sa Pilipinas. Una sa lahat, college yung tinuturuan ko. At private school. I don't think, honestly, I don't think I would thrive dun sa ginagawa ng maraming guro sa Pilipinas na public school, na everyday, simula umaga, 9 to 3, 9 to 5. With And hundreds of kids hundreds in a day. yes. Feeling ko, burnout galore yun. As in, I can't imagine how they're doing it. So, talaga, kudos. Higher pay for teachers. Yes, please. It's not easy. Yeah. It's not just not easy. It's fucking difficult. Yes. Ayun. So, saludo po sa mga ganong guro. Fulfilling, I'd have to give credit to my work environment, particularly yung film department ng school namin. Shout out sa head namin, si Ma'am Ampi, best boss ever. Kasi, Bigyan ng race yan. hindi niya call yun Ay, eh. Pero, ma'am, kahit pakape na lang. Tama naman. Hindi, di naman niya ito maririnig. Pero anyway. So, ipapadala ko. Charot. Padala ko Thanks to for your episode na sa support kanya. para sa kape. Kasi, yung kaming mga faculty ng film dun sa school, we are allowed to have and experience what's necessary for creatives to thrive. Napulot ko to sa TED Talk ni Daniel Pink. Okay. Something like what motivates creatives, something like that. Okay. So, para sa creatives kasi, ang pinaka-importante raw ay AMP. Uy, very MP! Sobrang sipset! So, isi-send ko nga talaga ito sa boss mo. AMP, autonomy, mastery, and purpose. Okay. So, dahil trust kami ni bossing na kaya ko kayo handpick kasi alam kong kaya nyong gawin to, naniniwala ako sa expertise nyo, do your thing. Ako, taga-remind lang ako dito. Taga-silip-silip, may kailangan ba kayo dyan? You got it? Okay. So, May autonomy ka. may autonomy. Akong bahala sa gusto kong ituro. Sa syllabus, sa SEM ko, project. Mastery, kasi every SEM, chine-check ko what worked, what didn't. And I feel like mas nagiging efficient and hopefully effective teacher ako, SEM by SEM. And purpose, legit to sa mga panahong tamad na tamad akong bumangon sa bed. And yung word na purpose kasi it can be so abstract and vague. Yeah. Very vague siya. So in times na I don't feel like going to school, as in i-imaginein ko lang, kahit isa lang sa mga estudyante ko na alam kong uhaw matuto, na excited matuto, looking forward to our class, na alam kong babiyahe pa Ortigas para sa class namin. I-imaginein ko siya kung sino man yung estudyante na yan for the SEM, and iisipin ko, shit, deserve niyang matuto today. So, babangon ako, magpe-prepare at pupunta sa school, magtuturo. Rare naman na yun mangyari. Madalas yung mangyari dati nung nagtuturo pa ako ng umaga. As a non-morning person. Pero nairaos ko naman, as in nang walang absent. Kasi nag-work sa akin yun. Hindi ko alam kung mag-work sa'yo. Pero sa akin yun, concrete, visual sa utak ko na, shit, gusto niyang matuto. Alam kong magiging director to. Alam kong magiging writer to. Kailangan niya tong lesson na to today. So, yun. But then again, yun nga, ang disclaimer ay yung work situation ko na nasa good department ako, na may good leadership. And the kids, wow, kids talaga eh, no? In my eyes kasi kids sila. And my students are really nice. Not just nice, nakaka-proud. Excellent.
kids? Not all, pero Sino yung mga hindi excellent? hindi, pero point Hindi. Eh, di si ano, Si charot! Hindi, pero yung makikita mo yung willingness nila to learn. Mhm. It's invigorating. Masahe yan. No, really. So, yun. For me nga kasi, although yung film department, yung how ko, kaya malaki ang gratitude ko sa film department. Anong how? How as in kung paano ko magagawa yung gusto kong gawin. So, the school, the film department is my how, but at the end of the day, my why is my students. Aww. So, think of those students na alam mong gusto niyang matuto at naniniwala kang meron siyang iaambag sa industriya nyo, sa magiging industriya niya, then for me, it works every single time. Ayan. While you're talking about it, nare-realize ko rin why we still keep doing the podcast. Yeah. Kasi, parang never naman tayo nag-record na gawin na natin to para sa sarili natin. I mean, I like doing it because magkikita tayo, magchichikahan tayo, kakain tayo before or after, ganyan. Pero, hindi natin kailangan mag-hustle. correct, oo. Parang hindi rin naman tayo masyadong, para makakuha tayo ng sponsors, ganito. That would be nice, That though. would be nice, yes. Kasi that means we can produce more Pero episodes. more than 1 year na tayong walang sponsor. Yeah, so, and we're still doing it. Mm-mm. And we started it na just thinking na gusto lang natin mag-share ng experiences natin. Kasi sayang naman ba kami matuto? Oo. Parang, yon. So, yung pagkakaroon ng people Yeah. that you are serving or dedicating your time to, your energy, ganyan. Mm-mm. Yun yung nakakapagpa-fulfill sa ginagawa mo. Parang sabi nga ng commercial ng kape, para Ng kayong kate? kape, Kape? coffee. Commercial ng kate? Bakit naman ako bibili ng kate? Kung makati ka ba? Charot. Makati na nga eh. Charot, kakati pa. Okay. Labo. Oh. Commercial ng kape, coffee. 'Di ba tinatanong niya, para kanino ka bumabangon? Mm-mm. So, para kanino ka nagpo-podcast, para kanino ka nagtuturo. Mm-mm. Pwede rin namang sa sarili mo ha. Oh, Para sa sarili mo. Pwede sa pets mo. Oo. Hindi naman kailangan ialay parati ang sarili sa ibang tao. Mm-mm. Pero, yun yung experience natin Oo. na nakakapagpa-fulfill sa atin. Mm-mm. Like legit, kaya Kaya kami nagre-record Oo. kasi ang dami nang nagsasabi, asan na po totoo, kayo? na in fairness hindi, I wouldn't say pressure yung naramdaman natin. Hindi naman. Hindi siya pressure or guilty, pero Yung iba genuinely nangangamusta. oo. Parang, Ako, I feel okay lang touched. po ba kayo? Oo, I feel touched. Uh-uh. And the loyalty na, wow, ilan lang yung pinroduce natin last year. Yeah. In the Pero- last quarter, parang wala tayong episode. Oo. And genuinely nangungumusta sila na, uy, okay lang ba kayo? Anong ganap? So, for me, touching siya na shit, deserve ng fellow adults to hear from us. At may maiambag tayo sa buhay nila. Yes. Yon. Kaya nga, nagpatulong na kami. Ano bang gusto yung pag-usapan natin? Ito na, Ask us mag-usap anything. tayo. Pero yun siya. Kasi wala naman nag-iintay na sponsor sa atin. Hindi naman tayo pinipressure ng Serye FM. Diba? So, yun. Oo nga, no? Yeah. Para kanino? Okay. Last question for this episode. Kasi sige. marami pang tanong na Sige. pwede nating sagutin. Pag Maybe. kaya pa natin for tonight, papakiramdaman natin sa mga trentaheng katawan natin. Oo. Kung kaya pa, mag-record pa kami ng isang episode. Yes, but we'll surely try to answer all of your other questions in some other time. Sige. Last question. Pahabol na question sana sa survey. Is karma even real? Naka-experience na kayo noon? Hehe. Tinatanong ni A Version of Self. Grabe ang mystical. Siyempre, hindi natin Is masasagot. karma even real? Sino kami? Si Buddha? Ganyan.
Ano ba yung ibig mong sabihin ng karma? Kasi I think meron kaming nilabas na snippet from episode na Life Detours, di ba, with Jake. I'm not sure if that's the episode, pero I think parang, so. Oo. Hanapin nyo sa Instagram. Sa TikTok din ba yun? Wala yan. O Instagram. Yes. Instagram or Yes, TikTok. Yung the concept of karma. Nilinaw namin doon na sa Pilipinas kasi, ang konsepto natin ng karma ay punishment. Na kapag may ginawang masama ang isang tao, tapos walang immediate punishment, sooner or later, babalik din sa kanya yung masamang ginawa niya. Oo. Parang ganon. yes. Yun yung meaning ng karma. Pero originally, hindi pala yun ang ibig sabihin ng karma. I think natutunan ko to sa book ni Pema Chondron, Buddhist monk. Karma pala is the lesson that we haven't learned yet. Kaya paulit-ulit yung dagok kasi nga hindi pa natin na tututunan. So halimbawa, if a person for example, keeps on chasing someone who's not available. So nanulot ng tao, nanulot ng partner. The karma would not be punishment, pero learning, kasi malamang, if the person can cheat with you, they can cheat on you also. 'Di ba? So, kung hindi pa natin natututunan na, shit, bakit ba ako drawn towards people who are unavailable? Uulitin at uulitin mo yung pagkakamaling yon. Uulitin at iulitin mo yung consequences until ma-realize mo na, shit, I have to understand this pattern and break free from it. Para maputol na yung quote-unquote karma. Does it make sense? Ayun. Ganon din, may mga good karma din na dahil sa mga ginagawa natin, nagkakaroon din ng natural consequence. So, halimbawa, you're a giver friend. 'Di ba? Parang yung last time, na parang amis ka na ang generous ng mga kaibigan mo sa'yo. But I feel like it's good karma. Kasi, kung giver ka na friend na wholehearted, open palm, ang consequence niya ay marereflect back yun ng mga kaibigan mo. Something like that. Okay. So, kung ang tinatanong mong karma is karma na punishment, punitive, or karma na natural consequence, diba? Yung punishment thing, sige, I'll talk about it later. Pero yung consequence thing, I think it's obvious na it works. 'Di ba? Na ganun talaga siya. Cause and effect. Cause and effect siya. Yung punishment thing, I remember may nag-strike sa akin na sinabi si Nika. Yung sabi mo, alam mo yung karma. Karma is a god. Karma is my boyfriend. Charot, ano? Sabi mo, something like, yung konsepto ng karma, para yan sa mga tao or mga sistema or mga lipunan na walang justice. Oo. Yung doon na lang tayo umaasa. Makakarma din yan si corrupt DPWH official. Kasi wala kang makapitang justice system na makakapag-pacify at appease sa'yo. Correct. So, parang gumagawa na lang tayo ng myth sa utak natin. Binabato na lang natin siya sa universe na ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala. Parusahan mo to. Coops to. Mga ganon. Oo. Just to pacify our anger. Our sense of injustice. So, at the moment, nakakatulong siya. Pero in the long run, kung iaasa lang natin lahat sa karma, parang i-give up lang natin yung social justice. Para kang naglagay ng mensahe sa bottle at pinalaya mo sa dagat yung bottle. Hindi mo alam kung mayroong makakabasa nun. Oo. Parang gano'n, you're just leaving it to chance. So, when it comes to social injustice, I don't want to rely on the concept of karma, punitive karma. I think there has to be effective penal systems put in place and reliably implemented para hindi na natin kailangan gumawa ng myth of punitive karma just to pacify ourselves. Kasi alam nating may katarungan set in place and it's gonna do its job without the myth of karma. Ikaw, ma'am, siya ng tingin mo? Same definition.
Yeah. Bakit sino bang gusto mong karmahin? A version of Pabarang self? na lang natin. Hindi Pwede naman eh. Gusto ko yung naniniwala ka sa barang. Parang hindi mo alam kung yung konsepto ng karma meron sa universe. Pero yung barang, totoo yun. yan. Actionable, Totoo. di ba? Concrete. Meron ka talagang kakausapin, di ba? Buti sa dulo nito, yung mga listeners nating nabasag ang paniniwala sa atin. Wala, patapos Umasa na eh. sa barang yung mga tao. Labo. Ay, joke lang yun. Let's try not to inflict harm as much as we can, as much as humanly possible. Yun. Ayun. Dami natin nasagot. Sana may sense. Yeah. Sana medyo nakatulong sa kanila. Oo, we hope you find some value in those insights. Yes. For more, try namin next recording. Kung hindi man mamaya, next week. Yeah. If you noticed yung mga questions dito, parang medyo connected to their career or their work. Yeah. Medyo mga ganon. Yung ibang questions, marami about their emotional growth. Yeah. Or mga psychological needs. So, let's see kung... Tinitema-tema lang namin. Tingnan natin when we can answer those. Pero, for sure, we want to answer your questions. I will try. Yes. Yeah. We shall. O, yun na lang muna. Fellow adults, magre-reco round ba tayo ngayon? Puro recommendations na yung Okay binigay na. natin. Oo. Oo. Tsaka na lang ulit sa regular episodes na natin. Yes. Okay. By the way, kung meron kayong request na i-guest namin, let us know. Random. Ngayon ko lang Tapos gusto naisip. nila si Michelle Obama daw. Ganon. Oo, or si Oprah. Oprah, ganyan. Oo, or Sige, gagawa namin pwede. ng paraan. Oo, try lang naman na. Wala nang mawawala. Okay, hanggang sa susunod, fellow adults. Anong lesson ang ano natin? Wait. Huwag mahiyang magtanong because Sige. Sige. it's an adult thing. This has been Carla. And Nika saying na huwag mahiyang magtanong. Wala nang words of wisdom na mabigay. Naubos na namin eh. Pero yun, huwag kayong mahiyang magtanong para matuto kayo, di ba? Oo. Because it's an adult thing!